wasak na ang reputasyon mo. Nagreklamo ka ng cyber libel sa akin. Kamakailan lang, ang sabi mo ay never kang nagkaso ng cyber libel sa akin, di ba? Wala ka pang kaso sa akin, libel ah. Hindi pa kita kinakasuhan doon. Aba, cyber libel lang pala ang kaso ha. Tanga, hindi kita kinasuhan ng cyber libel. Mabigat ang ikinaso ko sa'yo, cyber criminal. Napakasinungaling mo talaga. Napakasinungaling mo talaga. Napakasinungaling mo talaga. Pinat! Okay mga kapenyo, pag-usapan naman natin itong ang demanda ni Kulaong dito kay Makagago na kung saan mga kapenyo, alam nyo naman na siguro lahat at napanood nyo naman siguro dito sa channel ni Makagago. At kahapon nga lang mga kapenyo o kagabi lamang ay nilabas nga ni Makagago itong statement na ito na talagang nagdedemanda nga itong si Kulaong. Sa pagkakataon na ito mga kapenyo seryoso muna tayo sa usapin na to dahil alam naman natin mga kapenyo na trinahidor nito si Makagago na kung saan hindi alam ni Makagago na talagang nagdemanda na nga etong si Kulaong sa kanya. At ang masakit pa rito mga kapenyo, hindi inadress mismo sa bahay ni Makagago. Kaya wala pong natatanggap etong si Makagago na reklamo o complain nito ni Kulaong. Kasi alam naman natin na nagdemanda na nga etong si Kulaong sa Isabela, pero sa kasamaan palad hindi po natatanggap ni MG lahat yon. So anong nangyari rito, parang trinahidor talaga siya neto ni Kulaong. At tara mga kapenyo, panoorin nga natin kung paano kinounter-attack ni Makagago etong si Kulaong. For purposes of this complaint, I may be served with notices, blah blah blah. So ayan yung kanyang nilagay na address. Kasi siguro natatakot siya, di ba, na ibigay ang kanyang pribadong address. O baka naman wala siya talagang address na maibibigay sa Isabela. Napakasinungaling mo talaga. Sa totoo lang mga kapenyo, pasensya na kayo kung kumakain ako, no? Total, pag-uusapan lang naman natin to at panonoorin natin, no, kung paano nga in-explain ni Makagago dito yung mga pinaggagawa na ito ni Kulaong. Sa katunayan lang, alam naman natin ng lahat na palipat-lipat nga talaga ng bahay to. Di ba nga kung maaalala nyo mga kapenyo, nung unang puntahan ni Makagago to sa kanilang village, no? Village kuno neto ni Kulaong kasi sinasabi nga niya, di ba, trilyonaryo siya o milyonaryo siya, hindi ko nga rin malaman Ang bukat-bukat mo, nakita natin kumakain ng lugaw ang hinayupak. Puta. Di ba? Sa pagkakataon na ito mga kapenyo, no? Alam naman natin lahat na yan. Given na yan yung paglipat-lipat niya ng bahay. Kumbaga, ito yung mga taong gumagawa talaga ng hindi maganda Kasi alam mo kung bakit? Bakit wala kang permanenteng address? Diba? Una sa lahat, kung mayaman ka, dapat may mga bahay ka na nakapangalan talaga sa'yo. Katulad yan, magka-counter si MG. Hindi niya alam na utakan siya ni MG. Dahil unang-una siya nagdemanda bago si MG. Diba? Yun naman talagang gagawin talaga ngayon ni MG dito. So dito, nakasulat, Pasig City, mga kahombre ko. Pasig City ho, yung nilagay niya na address niya. Akala ko ba taga Isabela ka? Bakit sa Pasig City mo to pinapadala? Ngayon, Pasig naman. Una sa lahat, syempre doon dapat sa domicile mo, sa Isabela mo ipapadala ang letter mo kasi Tama. yun dapat. Doon mo dapat i-address ang sarili mo kasi doon ka nagkaso Then Yes. bakit sa law firm mo sa Pasig City to ipapadala? Pangalawang litanya pa lang, ang dami na humbutas. Norman Mangusin, hindi ka makakaligtas sa mga ganyan. Nako, maraming makakapanood dito na nagtatrabaho sa Hall of Justice sa buong Pilipinas. Talagang magkakaroon ka dito ng malupit na consequence. Kita nyo na? Tapos sasabihin mo, hindi mo natanggap. Hindi po kami. Wala kaming natanggap na sagot ng kanyang counter affidavit. I am submitting this complaint affidavit to formally and respectfully charge the respondent with cyber libel under section blah 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 known as Cybercrime Prevention Act of 2012. The respondent has deliberately and maliciously published false and defamatory statements about me on an online platform. This action has caused irreparable harm to my reputation, inflicted significant mental anguish, and subjected me undue public ridicule. Ngunit, ito ho ang sagot niya. Ay, wala po akong anxiety. Wala rin akong stress. Sila na-i-stress sa akin. Nagyabang pa talaga mga kapenyo. Kita nyo naman, kakasuhan na lahat-lahat itong taon to. Pero kita nyo naman, no? Mawala na nga daw ang yaman, wag lang ang yabang ang hinayupak po. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
Gusto ko maging seryoso eh. Kaso sa totoo lang, pag nakikita ko talaga yung pagmumukha nito ni Kulaong, nawawala yung yung pagka-serious ko. Ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Nakikita nyo naman kasi mga kapenyo, no? Itsura pa lang nito, talaga matatawa ka na eh. At sila nagkaka-anxiety sa akin. Kasi ako, lahat ng ginawa nila, alam ko kaya kong lusutan. Puro Pero kayabangan. yung mga kinasa ko sa kanila, hindi nila malulusutan. Buti hindi ka nagkaka-anxiety. Ba't naman ako magkaka-anxiety? Puro troll lahat yan. Ano ka ba? Kung noon yung pandemic, kalaban ko, baka talagang kalaban ko, Bureau, DOJ. Hindi nga ako nagka-anxiety dun eh. Tapos dito pa ako magkaka-anxiety. Ano ka ba? Akala ko ba, Norman Gusgusin, nagkaroon ka ng mental anguish? Cause irreparable harm to my reputation. Yon, doon siya nadali ni Makagago rito. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapenyo, magandang seryosong usapan tayo dito dahil nga unang-una sa lahat, talagang case by case na to. No, kumbaga nagkakasuhan na silang dalawa eh. Kumbaga kinakasuhan siya ni Kulaong, kinaka-counter naman neto ni MG. So talagang medyo malalim ang issue na to mga kapenyo na dapat natin pag-usapan talaga at dapat din na malaman ng mga Pilipino o ng mga tao, lalong-lalo na sa mga OFW na inuutakan nito ni Kulaong. Dahil unang-una sa lahat, ang daming mga nagpapalipad ng pera kay Kulaong. Ang tanong, napupunta ba talaga yan sa pagtulong o sa sarili niyang bulsa? Diba? Gaya na lang ng wheelchair, kine-question natin paulit-ulit yan. Ilang bang wheelchair ang binigay mo? Diba? Pakita mo. Total, nagbablog ka na rin. Total, nasa social media ka na rin. Pakita mo. Pag tumulong ka, pakita mo na talagang marami kang pinamigay na wheelchair. Lahat ng mga binigay ng OFW talagang sulit dapat, 'di ba? Hindi lang sa wheelchair, doon sa mga sinasabi mo mga pinapaaral mo, 'di ba? Pakita mo, ilan sila, gaano sila karami, hindi yung isa, dalawa, tapos tatlo, 'di ba? Ano ba reputation mo? I-research natin sa Google ang reputation mo. Guilty, criminal, human trafficking, estafa. Can you say na ang ginawa ko ay irreparable harm to your reputation? Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. I just came by para mas palawigin pa ang awareness sa mga tao. Yun. Ibig sabihin nun, bago pa man din ako pumasok, wasak na ang reputasyon mo. Nagreklamo Speaking of awareness, napakaraming tao na nagtatanong bakit daw namin binabanatan itong si Kulaong? Ano daw ba nagawang masama ni Kulaong? Tumutulong naman daw. Kaya ang naging sagot ko na lang, i-check nyo na lang po yung background ni Kulaong. I-check nyo na lang kung bakit siya tinitira ng mga tao. I-check nyo na lang din kung ano bang pinaggagawa niya sa buhay. Bakit siya binabanatan ng iba? Hindi lang naman ako yung bumabanat sa kanya. Napakarami. Hindi lang si Makagago. Napakarami. Kasi nakikita ng dalawang mata namin at naririnig namin kung ano-ano ang pinaggagawa talaga niya. Hindi talaga maganda mga kapenyo. Unang-una sa lahat, katulad nun, sinasabi niya etong nakaraang kong content, sabi niya, collar niya raw yung dalawang babae. Pero kinuha niyang videographer. Diba? Parang kumbaga, tumutulong ka with return. Kumbaga, kailangan may kapalit din. Diba? Kasi yun nga sinasabi ko kapon sa vlog ko, kung talagang tutulong ka, dapat bukal sa puso mo na walang kapalit. Diba? Real talk. ka ng cyber libel sa akin. Kamakailan lang, ang sabi mo ay never kang nagkaso ng cyber libel sa akin, di ba? Wala ka pang kaso sa akin, libel Hindi pa kita kinakasuhan doon. Aba, cyber libel lang pala ang kaso ha. Tanga, hindi kita kinasuhan ng cyber libel. Yan mga kapengyo gaya niyan. Sa mga nagtatanong sa akin, bakit daw kami galit na galit, no? Dito kay Mangusim or Kulaong. Katulad niyan, sinabi niya kay MG, hindi daw siya magkakaso. Tinawag pa niyan tanga si MG na wala daw siyang kinasong cyber libel kay MG. Pero eto, pakinggan nyo kung ano ang ginawa nitong pinagmamalaki niyong Kulaong. Mabigat ang ikinaso ko sa'yo, cyber criminal. Napakasinungaling mo talaga. Ayan Kala ko ba hindi ka nagkaso? Siguro naman may dalawang mata kayo mga kapengyo at naririnig nyo sinasabi ni MG. Kahit dito nilagyan na nga ng red mark nakalagay cyber libel under section 4C4 of Public Act number 10175. So, ibig sabihin, kinasuhan neto ni Kulaong ng pinagmamalaki nyo ni idol nyo kuno etong si Makagago. So sa makatuwid, lumalabas dito na sobrang laking sinungaling talaga. So, ng cyber libel. On or about October 14, 2025 at 7:31 a.m., the respondent published a post on his Facebook page, Makagago WM,
This post included my photograph and a cropped image of a purported decision from the MEDC of Manila deliberately omitting critical context to fabricate a narrative of criminality against me. In this Facebook page post, the respondent made the following false and malicious, mga kahombre ko, statements. Nagpakita ka ng passport at birth certificate mo. Pero bakit ka guilty sa anti-alias law? Ito na ang pinakamagulong tao sa balat ng lupa. And overlaid on the graphic, Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos, guilty sa kasong paglabag sa anti-alias law. Ayan ho yung reklamo niya sa akin. Ayan na ho yung sinasabi niya na 179 counts. Ang aking ipinost na ito ay galing ho sa isang national publisher. Isa hong tunay na news station. Ayan o, Norman Mangusin, alias Francis Leo Marcos, guilty sa kasong paglabag sa anti-alias law. At naandito ho ang link, mga kahombre ko, ng article na yan. So lahat ng sinabi ko ay kaya kong backupan. Meron din silang isang balita nito kung saan tinatalakay pa nga ho ito ng isang newscaster. Additionally, marami na ring iba't ibang mga Facebook pages ang nagkalat ng balitang ito. Yan ang sinasabi ko. Tapos, meron siyang isang, ewan ko, solid na ata na follower niya yon na magtatanong sa akin bakit daw tayo nagagalit dito kay Kamatis. Kay Kulaong pala. Pasensya na kayo. Ayaw ko talaga sana magpatawa. Pero talagang nakakatawa yung mukha nito. Ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Tingnan nyo mga kapenyo, kayo na mismo ang humusga at nakakakita. Hindi naman sinungaling ang video eh. Nakikita natin, no, ayan o, pinost ng Pilipinas Radio. Talagang nasa news na talaga ang pangalan nito ni Kulaong. Kumbaga, hindi lang mga vloggers ang naglalabas kay Kulaong, kung hindi yung mga news. Dahil nga sa pinaggagawa niya. Kaya rin siya binabanatan ng ibang tao. Hindi lang ho, DCRH. Katulad ng iba't ibang mga Facebook pages na iyan, nirepost ko lang rin lamang ang larawan na galing sa DZRH. These statements were not simply opinions. They were deliberate accusations suggesting that I committed a crime under the anti-alias law. They portrayed me as a convicted felon and described me as the most chaotic person on earth. In their plain, natural, and ordinary meaning as understood by reasonable readers, these claims tend to dishonor, discredit, and hold me in contempt. As a result, they tarnished my hard-earned reputation as a humanitarian and public figure. Akala ko ba, nung umpisa mong statement, private figure ka? Dito, sa number 7 mo na reklamo sa akin, ang nakasulat as a humanitarian and public figure. Yes. And you expect na papaboran ka ng hometown mo? Napakasinungaling mo. Kahit sa sinulat mong papel, sinulat mong kaso laban sa akin, napakasinungaling mo. Dito mga kapenyo, lumalabas lamang na pinaglalaruan niya ang justice system natin ng Pilipinas. Unang-una sa lahat, pinagmalaki niya na siya nga daw ang hari, no? Hari ng Isabela. At marami raw nagmamahal sa kanya dyan. Marami raw siyang kapit na kung saan pati mga kapulisan ng Isabela. Doon naman talaga ako hindi naniniwala sa kanya. Kasi unang-una sa lahat mga kapengyo, no? Ito lang yung statement na nilalabas ni Makagago, talagang ang lakas na katibayan na nito mga kapengyo. At dito mismo, siya mismo nagsaad niyan na binabasa lang ni Makagago at pinapaliwanag sa atin para flexible sila. Kumbaga, para malaman din ng ibang tao. Katulad ng mga umiidolo dito kay Kulaong na walang kaalam-alam na napapaikot niya, na naloloko niya, na mga matatamis at matatalim niyang bunganga, talaga naman mga kapenyo, napakasinungaling po talaga ng taong ito. Kitang-kita naman mga kapenyo, no, na sinasabi niya, hindi nga raw siya public figure. Kumbaga, pero ang nilagay niya sa statement niya, ganun na nga. So, dito talaga nakakatawa at talagang tatawa tayo. Hahalakhak talaga tayo ng sobra sa pinagagawa ni Kulaong. That is straight perjury, Norman Gusgusi. Oo. You are lying. Niloloko mo ang jurisprudence ng Pilipinas. Yun, Niloloko sinasabi mo ko. ang batas.
Tinatarantado mo ang mga judge, ang mga prosecutor. You filed a stupid case na makakapag-aksaya lang sa oras nila. You are lying. Correct. Tas sasabihin mo, dinugas ka? Ay dinaya na naman ho tayo ni Makagago. Oho. Ito talaga yung mga madaya ito eh. Ganyan, kadaya yan. Oo. Paano ka dudugasin? Kasi nga mga kapengyo, pinapalabas niya sa mga fans niya na dinadaya siya, dinudugas siya para kumbaga maniwala ang mga tao sa kanya. And then, sa likod ng camera, meron siyang ginagawang kababalaghan na yun na nga, unang-una sa lahat, dinemanda niya si Makagago, nag-file siya. Tapos pangalawa, ibang address ang nilagay niya, hindi address nila Makagago. So talagang, alam mo yun, itong taon to, bukod sa sinungaling, talagang malupit to, may mga ginagawa siyang kababalaghan, no? At yun ang hindi alam ng ibang mga umiidolo sa kanya. So sobrang nakakaano talaga to mga kapengyo. Yung kung isa ako sa umiidolo sa kanya, kunwari lang, madidismaya talaga ako sobra. Sinungaling ka. Ine-expect mo na mananalo ka sa gantong kabuslogan na reklamo mo? At tandaan mo, Norman Gusgusin, under oath ka nang ginawa mo ito Oo, at nag-promise tinestify siya. mo sa prosecutor's office na hindi ka nagsisinungaling. Tama. Even yung tao na nilagay mo as witness, maaari pang madami. Damay din. You wasted my time. You wasted my money. You wasted the public people's money. Kasi nagsinungaling ka. Tama. You just wasted our time. Dito, makikita ho natin na sa aking status ay May meron question mark. akong question marks, mga kahombre ko. Pag ba ang isang tanong, nakakasakit sa'yo, pasok na ba yon sa libel? Siyempre hindi. Marami hong elements ang cyber libel, mga kahombre ko. Napakarami ho. Kailangan mong patunayan yan. Kung ganito hong katanga ang iyong reklamo, talagang tatadyakan ka pabalik ng prosecutor's office. Kasi inaaksaya mo oras nila Sinungaling ka At sa konteksto rin na most chaotic person o pinakamagulong tao sa balat ng mundo, hindi dahil ikaw ay isang chaotic at mapanggulo kang tao, Norman Gusgusin. Mahina lang talaga ang comprehension mo. Kaya hindi mo maintindihan na ang ibig sabihin noon, magulo ang impormasyon at mga paliwanag mo. This guy is wasting my time. Kaya tama lang na mag-counterclaim ako ng napakalaki sa ass mo. Yun ang gustong-gusto ko doon kay MG, no? Yun ang masarap pakinggan, mga kapengyo, no? Dito sa sinabi ni MG na talagang magka-counter nga siya ng demanda. Panahon na para naman si MG naman ang, alam mo yun, magkaso. Kasi alam naman natin lahat, puro si MG lagi yung nakakasuha. Nung panahon niya na talagang ano pa siya, teenager, no? Panahon ng kalukuhan pa niya. Makagago nga Pero ngayon, mga kapengyo, no? Ibang-iba na kasi si Makagago. Kumbaga, family man na siya, kumbaga pamilyadong tao na at eto nga, no, gusto pang baliktarin nito ni Kulaong. At diyan ka nagkamali, Kulaong, dahil sa totoo lang, napakaraming backup ni MG na hindi mo nalalaman, no? Kung ikaw, hari ka nga sa Isabela at pinagmamalaki mo, hindi mo rin kilala yung tao, 'di ba? Kaya wag tayong mga apak na kahit sinong tao, lalong-lalo na yan na dinadali mo patalikod. Tsaka na-tarnish, sabi mo, ang reputation mo bilang isang humanitarian. Tama, Norman Gusgusin. Ang mga taong tinutulungan mo, katulad ng mga PWD, ay nagagawa mong tawaging. Katulong ko po Ay, ang mga kasundaluhan aray ko, katulong. na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo. Yan ang sinasabi ko, mga kapengyo. Tumutulong siya pero may kapalit, no? Yan yung sinasabi ko. Maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag. Di ba yung anak mo tahimik pero yung laway tumutulo? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may Lloyd kang anak tapos Grabe. umaasa ka lang sa 40s dyan sa Hawaii. Na yung anak niya, yung katarantaduhan niya, sa anak niya tumubo, ayun, parehas silang child. Nako. Lloyd! Yan. Grabe, walang respeto to sa mga, alam mo yun, special child, mongoloid, o yung may mga autism. Hindi niya alam ang pinagdadaanan ng mga yun. Alam mo, dito ko lalong na-disrespect. Kumbaga, nawalan talaga ako lalo ng respeto dito kay, dito kay Kulaong. Kaya una pa lang, mainit na talaga rin dugo ko rito Wala akong alam mo yun, yung parang wala akong respeto. Kasi alam mo kung bakit? Sa ugali rin niya Makikita nyo naman mga kapengyo kung sino. Kaya nga sabi ko, di ba?
ba, nung una pa lang ako nag-vlog, makikita mo na rito sa dalawa, kay Makagago at dito kay Kulaong, kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo at kung sino ang may IQ. Sipin mo mga kapenyo, anak nung tao, hindi naman yun yung tumitira sa kanya. Kumbaga, anong malay ng bata? 'Di ba? Tsaka kung may sakit man yung bata o labas na yun 'Di ba? Bakit mo dadamay? May mongoloid, may ganyan, autism, may, 'di ba? Hindi mo lang alam ang pinagdadaanan ng mga yan, napakatindi. Tapos, eto ka, pagtatawanan mo. Pasalamat ka, wala kang naging anak din na mongoloid. 'Di ba? Yung binabanatan mo nasa Hawaii na anak mongoloid, mas maswerte pa yun sa'yo. 'Di ba? Ikaw nga wala kang ang anak, puta na, tumama naman lahat sa ilong mong hayop ka. Pinap! Child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Child. Grabe, Kayong grabe dalawa to. ng anak mga kapenyo. Child. Oh. Yung nasa US na may anak na Lloyd, si Oh. Mighty Burao. Ito si Mighty Mouse. May anak to ng bulod si Mighty Binanatan Mouse. niya, Hindi ba nakakasira ng reputasyon mo bilang isang humanitarian yan, Yes, Norman Gusgusi? totoo yan. Yang pananalita mong ganyan, ikaw lang ang humanitarian na ganyan magsalita. PhD graduate ka pa niyan sa Yun ang masakit dito, mga kapenyo. Lagi niya pinagmamalaki sa atin, no, na graduate nga siya, tapos sa London, ganyan. Tapos ang taas ng degree mo. Babanatan mo yung may mga, alam mo yun, yung mga batang walang alam. Palagay nga natin na may sakit talaga yung bata, autism talaga, o tas tatawagin mo, abnormal, ganyan-ganyan. Tapos parehas kayong mag-ama. Diba? Anong kinalaman nung bata sa tumitira sa'yo, no, si Mighty? Di sana yun na lang binanatan mo. Ba't ang damay ka pa ng iba? Para kasi masaktan siya? Diba? Anong kinalaman nung may sakit na anak? Diba? Yun lang yung curious ako, mga kapenyo. Tapos ang taas pa ng degree mo. Lagi mong pinagmamalaki sa amin lahat. Hindi lang sa mga fans mo, sa amin lahat. Tapos ganun ang banat mo. Diba? Kawalang respeto. Kaya kahit sino siguro mawawalan ng respeto sa taon to. humanities. Partida na yan, mga kahombre ko, at ganyan hong kadugyot at kabaho ang lumalabas sa pagbubunganga Oo. ng tao na ito. Kakahiya naman po ay doctorate lang Yan, po sa pinagmalaki pa niya, Humanities and Philosophy. Yan po ay ako po ay nakakahiyang sabihin ay ako po ang top notcher. The harmful post has severely damaged my reputation, leading to public humiliation, mental distress, and social ridicule. After niya hong magkaso, ito ho siya. Ogag, malapit ka ng matunaw. Di po ko kaya. Ididiretso ko to sa ahon. Pakatungalin natin yan. Hagulgul. Tingnan natin kung paano umiyak ang isang cocaine. Pero magugulat kasi kayo. Mayabang Pagpunta talaga. ko ron, poposasan na siya. Friday ang dagputan. Para Sabado-Linggo, hoyo. Diretso ikakahon na namin yan. Ganun kasimple yun. Ano ka ba? Wawakasan kita. Yan ay pangako. Pwede ko nang pasag-pasagin yung mukha mo. Oh. Halika! Puntahan mo ko. Dali, kung gusto mo. Pwede. Nag-aral pa yan, mga kapenyo. Nag-aral pa yan. Common sense sa mga solid fans nito. Sa mga nagtatanggol pa sa taong ito, common sense. Mag-isip-isip po kayo. Ko nang basag-basagin ang mukha niyan. Kahit naka-live pa siya. Kasi tapos na akong magsampa ng kaso. Siguro ako na yung instrument para magwakas na ang isang ogag sa mundo ng social media. Ako yung instrument. O wawakasan ko talaga. As in, pag sinabing wawakasan, as in, tuspok. Okay. Tutuspokin ko talaga. Puta, talagang pasok na pasok sa kanya yung kasabihan. Di baling mawala na ang yaman. Huwag lang ang yabang. Putang ina, antindi mo talaga, kamatis. Kulaong pala. Putang ina. Yan ba? Ang nagsasabi, severely damaged my reputation, diba? Yes. Public humiliation, mental distress, and social ridicule. Parang napakasaya mo pa nga O eto na mukha mo, makabaho. Grabe, matindi to, mga penyo. Akita ba? Hinamon niya pa ako sa San Pablo. Sabi niya, 5 araw, ihohoyo niya na ako. Basta ito, promise ko sa inyo. Within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Tutunawin ko siya. Doon mismo sa San Pablo. Hindi ba mas lalo kang tumapang instead? Mas lalo kang lumakas nung nagkaso ka. Nasaan ang mental distress? Nasaan? Oo nga, no? Sinungaling ka talaga. Due to this misinformation,
Many people have been misled into believing that I am a criminal and a fraudster. As a result, I have lost business opportunities because potential clients thought I was a convicted criminal. Aray ko, Kulaong, Botaragis. Wala na, no? Sunog na sunog kay Makagago itong si Kulaong. Real talk, mga kapenyo. Puta, on fire ngayon si Makagago. Promise yan, mga kapenyo. Sobrang huling-huli sa akto ang mga pinagagawa na ito ni Kulaong. Kaya doon sa mga solid fans ni Kulaong, mag-isip-isip na po kayo at panoorin tong video na to. Kaya pala sinasabi ni MG doon sa live niya, no? Talagang matindi at matutuwa daw ang mga kahombre niya gaya natin dito sa ilalabas niyang statement. Talagang napaka-solid mo, Makagago. Sobrang saludo sa'yo, pre. Hindi ka ba convicted criminal? Ayan o! Guilty ka! Oo. And now, out on bail ka sa kasong human trafficking. At napakarami mong kasong kinakaharap. At sa'yo na nanggaling itong salita na ito. Pero sabi ko nga, nuknukan ako ng sinungaling nun. Aha. In what reason? Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interest, Aha. to protect my business, Aha. and to protect my pocket Okay. from the profit I have gained in my business. Okay, sa mga OFW na nagpapalipad dito kay Kulaong, mag-isip-isip na din po kayo bukod sa mga solid fans nito. Sa kanya na mismo galing yan. I really don't care if there is an illegal or legal. Aha. If there is necessary for me to lie, I lie. Aha. So anong business ang sinasabi mo? Illegal o legal? For sure, wala kang legal business. Wala ka nga maipakita eh. Puro palipad Galing na lang. mismo sa tao mo. Wala kang business. YouTuber ka. Sir, wala naman kasi siyang ibang hanap buhay kundi Aray sir. ko. Okay, yun pala. So ano, sabi niya negosyante siya, marami Sir, siyang negosyo. sa tinagal po sa peg-stay po sa bahay niya, sir, wala pa po ako nakitang negosyo, sir. Aray. So, lagi lang siyang sa YouTube. YouTube lang po, live. YouTube. Tauhan niya na mismo yan nagsabi, mga kapenyo. Kaya uulitin ko, mag-isip-isip na kayo doon sa mga umiidolo rito na nagko-comment sa akin. Kayo na pong bahalang magdesisyon nito. Ganun lang po. Lalabas, pakain, tapos ilalive niya. Mga ganun Okay. lang po. Pupunta ng Walang essay, kunyari, regular na cellphone. ano pala to, Ganun, trabaho. ganun. Pero sa business, wala Oo, pa po walang negosyo. nakikitang business sa kanya. Umaasa ka sa palipad ng mga tao at sa views. Yun. Wala kang business. Hindi ka businessman. At dito, mga kahombre ko, ako naman ho'y sanay na. Sa totoo lang, napakarami kong kaso na hinarap. Siyempre, mga kahombre ko, public figure ako eh. Nasa commentary ho ang aking content. Napakarami na ho nagkaso sa akin. Pero, siyempre, ganyan talaga ang mundo ko sa social media. Kasi siyempre, mga kahombre ko, commentary ako, salita. Yes. Ang salita ho ay matindi. Okay? Matitindi ho. Ang bawat salita na inilalabas ng bibig mo ay dapat Pinag-iisipan inisip mo mo. at Yeah. pinag-isipan mo munang mabuti bago mo ito ibato. Otherwise, talagang pwede kang kasuhan ng kahit na sino. Totoo Easy, yan. mga kahombre ko. Tumpak. Ngunit, bilang isang influencer, bilang isang public figure, hindi dapat tayo onion skin at tumatanggap dapat tayo ng kritisismo. The Tama. moment na naging public figure ka, tarantadong engkanto lubog ang panga. Dapat tatanggapin mo batikos ng tao. Kasi public figure ka eh. Nakuha mo? Sana hindi ka nag-vlog, gonggong. Didimanda kita. Tarantado, gusto mo, sampalin ko kayong dalawa ng abogado mo? O, halika, andito ako sa bahay. Gusto mo, pagbuling ko kayong dalawa eh. Nung ako naging public figure, Aray ko, huli. Nung ako naging public figure, Aray. Nung ako naging public figure, sinira nga yung buhay ko, di ba? O, tinanggap ko. Opinion ng tao yun eh. Hindi ako endorser, kaya hindi ako influencer. Tanga! Paano ako naging public figure? Bobo! Nung ako naging public figure. Paano ako naging public figure? Nung ako naging public figure. Fair commentary lang ho ang pinaggagawa ko. Ikaw na lang, sa totoo lang, ang gumagawa ng ganyang klase ng content na nagbibigay ka ng misleading informations, kasinungalingan, at super malicious na mga content. Hindi talaga ako nagkakaso, mga kahombre ko. Kaso, syempre, kinasuhan ako eh. Then, bakit hindi ko subukan, no? Yung rights ko naman. Go, Kasi MG! laging ako lang kinakasuhan. Laban, yes. Laging ako lang ang depensa. Tama Hindi yan. na ako makapayag ng ganyan. Kapag kinasuhan ako, kakasuhan ko rin. Kasi Go, MG! Pilipino rin naman ako eh. Gusto ko namang ma-exercise ang rights ko rin bilang Tama. isang Pilipino, bilang isang complainant naman.
Huwag ka mag-alala, brother or pare, MG. Nandito kami, nakasuporta sa'yo. Solid to. At talagang walang iwanan to hanggang dulo. Kaya tuloy mo yan, yung naisip mo na yan. Napakaganda niyan, mga kapengyo. Para talagang may masampulan na rin talaga. Respondent is charged with 179 counts of cyber Dami pa libel niyang under kinaso, section blah blah blah. I will present witnesses to demonstrate the damages I have suffered as a result of the respondent's actions, mga kahombre ko. Nagsabi siya na hinatulan niya ako ng 179 counts of cyber libel na hindi man lang nila ito tinutukoy or tinatalakay. Walang transcripts, no quotations, no screenshots, no dates, no URLs, and no metadata. Sinungaling kang talaga. Mga kahombre ko, kahit ho sa harap ng batas, partida na naka-oath siya. Ganito ho siyang kasinungaling. Grabe. So, yung 179 counts ho, na pinupukol niya sa akin at inilagay niya mismo, 179 counts. Actually, wala hong bigat, walang kwenta, at isa lang pala. Dinideceive niya lang ho yung korte at lalong-lalo na tinatakot niya lang ako. See? Kahit ho, mga kahombre ko, sa pagsulat ng reklamo o ng habla, di ba? Ganyan talagang ugali niya. Mananakot siya. Ganyan ho ang galawan niya. Kaso hindi mo matatakot, Norman Gusgusin. Sanay ako dyan. Ano ka ba? Ito na ho, mga kahombre ko, ang iniintay nating lahat. Ang resolution. Ito na ho! Babasahin ko na sa inyo. Well, nasa computer ko naman. Matindi mga kahombre ko. to, Babasahin mga ko na lang. Ha? Ito na! Exciting. Using the cited jurisprudence as yardstick, it can readily glean that the sharing of the photograph of the private complainant emanating from DZRH together with the snippet of news about him, which was posted in the Facebook wall of the respondent, is not tantamount to libel. In nawala lahat. fact, such news article is covered by one of the exception on privileged communication. However, is the comment and or posting below the image cropped from the DZRH of the private complainant are libelous remarks in order for the respondent to be made liable? Herein, respondent posted, nagpakita ka ng passport at birth certificate mo, pero bakit ka guilty sa anti-alias law? Ito na ang pinakamagulong tao sa balat ng lupa, promise. Eto, mga kahombre ko, marami tayong matututunan dito. In libel cases, the question is not what the writer of an alleged libel means, but what the words used by him mean. In sustaining a conviction for libel, the prosecution must prove that the existence of 4 elements, the allegation of a discreditable act or condition concerning another, publication of the charge, identity of the person defamed, existence of malice. So, ayan po, mga kahombre ko, yung 4 elements ng libel. This office is of the firm opinion that the statements made by the respondent towards the private complainant is not defamatory. Yun! Oh, Ang maganda the dyan. first statement posted was in the form of query to the respondent pertaining to the news about his conviction before the METC. While the second statement describing the private complainant as a chaotic, pinakamagulo, the undersigned investigating prosecutor does not consider the same as libelous. It is not defamatory and did not lower others' estimation on the person of the complainant nor cast opprobrium on his character or reputation. Thus, no imputation of a crime, a vice, or immorality can be readily inferred from such statement. In determining whether a statement is defamatory, the words used to be construed in their entirety and should be taken in their plain, natural, and ordinary meaning as they would naturally be understood by persons reading them. Unless it appears that they were used and understood in another sense. So, wala na ho silang kinalaman dyan kung iba ang dumating sa kanya. Basta para sa kanila, hindi ho defamatory statements yan. Wherefore, finding no prima facie evidence. Aray ko Diba? po. Nga ka ngayon.
Eto na! It is respectfully recommended that the instant complaint filed against respondent Mark Jason Warnakulahewa aka Makagago WM for libel be dismissed for insufficiency of evidence. So, resolved. Ayun! Di ba? Wala ka naman palang idea sa prima facie evidence, di ba? Eh, ikaw tong paulit-ulit sa prima facie evidence nung ikinaso mo ito sa akin. Patay ka ngayon, Kulaong. Ikaw ata ang mababaliktad ngayon. Sa ginawa mo kay Makagago, lintik lang ang walang gante, mga kapenyo. So yan, mga kapenyo, kung kayo nga ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa nilabas na statement ni Makagago sa atin lahat? Lalong-lalo na doon sa mga solid kahombre ni Makagago. Gaya na natin. Talagang ito, mga kapenyo, no, uulitin ko sa mga solid fans po ni Kulaong at sa mga nagpapalipad na OFW dito kay Kulaong, wag nyo na pong payamanin itong taong ito dahil nakita nyo naman kung gaano kasinungaling ito, no? So sinasabi niya, meron siya mga pinapaaral, may scholar siya, meron siya mga binibigyan ng wheelchair at tinutulungan using the social media, pero ang tanong, ilan na nga ba ang tinulungan ng taong ito? Sigurado ba kayo na hindi niya binubulsa ito? So, imbestiga tayo. Dahil kung si Makagago nga, talagang kita nyo naman kung paano niya ginago, kayo pa kaya na hindi niya talaga totaling kilala. Anyway, mga kapenyo, maraming salamat at kita-kita tayo sa mga susunod kong reaction videos.